Mga kabayan, sinampahan ng reklamong graft o katiwalian si Bamban Mayor Alice Goo kaugnay sa pagkakasangkot nito sa niraid na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanilang lokalidad. Ayon kay DILG Undersecretary Juan Victor Llamas, kasama ang Office of the Ombudsman na naghain ng naturang reklamo laban sa alkalde noong Mayo 24. Nagugat ito sa pag-issue ng alkalde ng permit sa Hongxing Gaming Technology Incorporated sa kabila pa ng kabiguan ng kumpanya na makumpleto ang requirements at kahit na nagpasuna ang lisensya nito mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Isang Chinese national na nagngangalang Wen Yilin ang hinala ni Senator Win Gatchalian na tunay na ina ni Bamban Mayor Alice Goo. Ayon kay Yusek Llamas, dapat nirevoke ni Mayor Goo ang business permit ng Hongxing. Nabunyag din na si Mayor Goo ay incorporator ng Baofu Land Development Incorporated na nagmamay-ari ng lupa kung saan ay nakatayo ang naturang complex na mayroong 36 na gusali, swimming pools at mamahaling mga sasakyan. Sa panig naman ni Mayor Goo, una na niyang itinanggi ang pagkakadawit niya sa mga operasyon ng Pogo Hub sa kanyang bayan. Samantala sa kabila ng kaliwat kanang paliwanag at pagtanggi ni Bamban na Mayor Alice Goo na wala siyang alam at hindi natatandaan ang mga pinagmula ng kanyang tunay na pagkatao, desidido si Senator Risa Hontiveros na ipagpatuloy nila ang special session sa Senado sa darating na June 5. Sabi ni Hontiveros, nakakainsulto at pinagmumukha silang tanga ni Mayor Goo dahil sa paulit-ulit itong sagot na hindi naman tugma sa mga tanong ng senadora. Nakakainsulto talaga kasi kahit sinong reasonableng tao iisipin, ginagawa ba tayong tanga? Kasi simpleng tanong, dapat simpleng sagot lang. At lahat tayong mga Pilipino, lahat tayong mga tao, kung on the level tayo sa ganyang mga basic facts, kayang-kaya natin at madaling sagutin. Well, pero kung merong lumapit man na magsasabing, ako si Amelia Leal at ito yung anak ko, di maitatanong din namin siya dahil ang investigasyon ay para klaruhin itong maraming issue na nakabalat sa Pogo at mga dagdag na issue na lumitaw, particular dito sa Pogo Hub sa Bamban kung saan mayor si Alice Goo. Dagdag pa ni Hontiveros, lumalabas sa kanilang investigasyon na may 3 pang kapatid si Mayor Goo, taliwa sa kanyang mga pahayag sa Senado. Maliban dito, hindi rin naniniwala si Hontiveros na anak siya ng isang kasambahay dahil natuklasan nila na yung Amelia Leal ay lumalabas na siya ring nakapangalang nanay ng kanyang 3 kapatid. Pwede sanang paniwalaan na anak siya ng kasambahay, except that yung pangalang iyon, nung di umanong kasambahay na iyon, Amelia Leal, ay nakalagay hindi lang sa birth certificate ni Mayor Alice Goo bilang kanyang ina, kundi sa birth certificates din ng 3 natuklasan naming so far mga kapatid niya na una, take note, sabi niya wala siyang kapatid, solong anak daw siya. At dyan sa mga birth certificates na yan, yung Amelia Leal ay nakalistang married dun sa ama niya na si Angelito Guo. So, ano ba talaga ate? Kasambahay ba? Or kasal ba sa ama mo? Tapos, lumalabas sa mga dokumento, ina ng hindi lang ikaw bilang unika iha, pero ng 3 mo pang kapatid na hindi mo unang inaamin sa komite. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Mantad ang dating konsultan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na si Nancy Gamo para itanggi ang napaulat na isang Chinese national ang tunay na ina ng naturang alkalde. Ayon kay Gamo, ang babaeng natag bilang ina ni Mayor Goo na si Lin Wenyi ay partner umano ng kanyang ama at isa sa mga incorporators sa kanyang korporasyon. Nakita rin umano nitong si Gamo si Lin ng personal tuwing nagpapapirma ito ng mga Article of
Incorporation. Sinabi pa ni Gamo na nagtrabaho siya kay Mayor Go sa loob ng mahigit 10 taon. Mula 2012, may kaugnayan pa rin sa business transactions kahit nung bago pa ito nahalal bilang alkalde ng Bamban, itong si Mayor Go. Nilinaw naman ng naturang individual na voluntaryo ang kanyang paglantad at hindi siya diniktahan ng kampo ni Mayor Go. Handa din daw ang naturang dating tauhan ng alkalde na dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay pa rin sa kaso ng naturang mayor kung saan ay nagpapatuloy pa rin ang pagsisiyasat dyan ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Matatandaan nga na una ng pinangalanan ni Senator Sherwin Gatchalian ang isang Lin Win-Ye na ipinakilala daw bilang ina ni Mayor Go sa Valenzuela City kung saan ito ay dating may negosyo ang pamilya niya sa naturang syudad. Taliwasan niya ito sa testimonya ng alkalde ng Bamban na ang kanyang ina ay isang Pinay na kasambahay. Isiniwalat naman ni Senator Rizon Tiveros noong Huwebes ang mga dokumentong nagpapakita na nakatira itong si Lin Win-Ye sa parehong address ng pamilya ni Mayor Go. Gustong imbitahan sa pagdinig ng Senado ang ama ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo para direkta ng tanungin kung Chinese o Pilipino nga ba talaga ang alkalde. Ang kampo naman ni Mayor Alice Goo ay umapila na ang nanay na lang daw niya ang lumantad para sumailalim sila sa DNA test. Samantala, tukoy na ang umano'y tunay ng mga kapatid ni Mayor Alice Goo na sina Sheila Leal Goo at Shemin Leal Goo. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang videong ito na tiyak na ikakagulat nyo. Hinamon ni Senator Win Gatchalian si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo at ang hinihinalang tunay na biological mother ng alkalde na si Wenye Lin na magpa-DNA test. Ayon kasi kay Senator Win Gatchalian, ang resulta ng DNA test ang makakasagot sa maraming tanong kaugnay sa pagkatao ni Mayor Alice Goo. Duda kasi ang senador na ang nakalagay sa birth certificate ng alkalde na si Amelia Leal ang kanyang ina. Wala raw kasing Amelia Leal na ipinanganak dito sa ating bansa, base sa mga dokumentong nakalap ng senador. Kung sakali man raw na si Wenye Lin ang ina ng alkalde, lalabas na isa siyang purong Chinese. Hindi raw maaalis ang posibilidad na banta ito sa seguridad ng bansa ang alkalde kung isa nga siyang tunay na Chinese. At kung ito raw ay mapapatunayan ng mga mambabatas na peke nga talaga ang birth certificate ni Mayor Alice Goo, ay ito ang kanyang mapait na kahihinatnan. Maaari umano siyang makulong ng mahigit 6 na taon. Samantala, sa patuloy na aking pananaliksik sa tunay na pagkatao ni Mayor Alice Goo, ay napansin ko sa kanyang mga videos na kanyang ibinahagi sa kanyang social media noong siya ay nangungumpanya pa lamang bilang isang mayor sa Bamban Tarlac. Dito ay makikita ang tunay na mga mukha ng kanyang mga kapatid na sina Sheila Leal Goo at Shemin Leal Goo. Mapapansin rin na tila magkakahawig nga silang magkakapatid at tila parang pawang tunay na mga Chinese. Matatandaan na sa pagdinig sa Senado ay una nang itinanggi ni Mayor Alice Goo na may mga kapatid pa siya sa kanyang mga magulang at sinabing love child umano siya ng kasambahay ng kanyang tatay. Nakalaunay inamin rin niya na totoo ngang may mga kapatid pa siya nang itanong umano niya ito sa kanyang ama na si Angelito Goo. Pero kailanman raw ay hindi niya ito nakakasama, ngunit base sa pagsisiyasat ng mga senador, napag-alaman na kasama pa ng alkalde ang kanyang mga kapatid kung ito ay lilipad patungong ibang bansa. Kaya malaki ang posibilidad na ito na nga ang mga kapatid ni Mayor Alice Goo na sina Sheila Leal Goo at Shemin Leal Goo na tumulong pa sa kanya noong siya ay tumakbo bilang mayor ng Bamban Tarlac. Inampahan ng reklamong graft o katiwalian si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Kaugnay pa rin ito sa pagkakasangkot niya sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO dyan sa kanilang lokalidad. Ayon nga kay Department of Interior and Local Government Undersecretary Juan Victor Llamas, kasama ang Office of the Ombudsman sa naghain ng naturang reklamo laban naman sa alkalde noong Mayo 24. Nagugat ito sa pag-issue ng alkalde ng permit sa Hongshen Gaming Technology Incorporated sa kabila pa ng kabiguan ng kumpanya na makumpleto ang kanilang requirements at kahit na nagpaso na ang lisensya nito mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sa halip, ayon nga kay Undersecretary Llamas, dapat nirevoke nitong si Mayor Goo ang business permit ng Hongshen. Naniniwala naman ang Department of the Interior and Local Government na malakas ang kaso para sa
preventive suspension ng naturang alkalde na kasalukuyang kinikwestiyon sa kasalukuyan dahil sa kanyang nasyonalidad at sinasabing konektado sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ito ay matapos na i-raid ng mga otoridad ang 10 hektaryang lugar na ino-operate ng Zun Yuan Technology Incorporated noong Marso 13 kung saan nadiskubre ang napakarami at iba't ibang klase ng mga cellphone na iniuugnay naman sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Meron ding mahigit 600 Filipinos at mga banyaga na nasagip sa ikinasang raid ng mga otoridad. Una na rin ni-raid o sinalakay ang naturang complex noong 2023 na ino-operate noon ng Hongsheng Technology Incorporated na iniugnay naman kay Mayor Go matapos na mag-apply ito ng letter of no objection para naman sa license to operate ng naturang complex. Nabunyag din mga kabombo na si Mayor Go ay incorporator ng Baofu Land Development Incorporated na pagmamay-ari o nagmamay-ari ng lupa kung saan nakatayo ang naturang complex na mayroong lawak na meron po itong 36 na mga gusali sa loob yan at meron pang swimming pool at merong mga mamahaling sasakyan sa loob nito. Sa panig naman ni Mayor Go, una na niyang itinanggi ang pagkakadawit sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa kanyang bayan. Bagamat inamin ng alkalde na incorporator siya ng Baofu ay nag-divest na raw ito mula sa naturang kumpanya bago pa tumakbo sa pagka-alkalde noong 2022 elections. Nakaka-insulto talaga. Kasi kahit sinong reasonableng tao, iisipin, ginagawa ba tayong tanga? Kasi simpleng tanong, dapat simpleng sagot lang. At lahat tayong mga Pilipino, lahat tayong mga tao, kung on the level tayo sa ganyang mga basic facts, kayang-kaya natin at madaling sagutin. But on another level, habang tumatagal yung investigasyon sa kanya at ito nga papasok na kami sa executive session, she's only digging the hole deeper for herself dahil kahit ganyan yung mga sagot niya na hindi makatotohanan, umiiwas, tapos may contradictory pa sa isa't isa, napapasinungalingan din namin sa aming documentary evidence na natutuklasan. And palagay ko, mas ma-establish pa namin yung incredibility ng ibang mga claims niya dun sa executive session. Pwede sanang paniwalaan na anak siya ng kasambahay, except that yung pangalang iyon, nung di umanong kasambahay na iyon, Amelia Leal, ay nakalagay hindi lang sa birth certificate ni Mayor Alice Guo bilang kanyang ina, kundi sa birth certificates din ng 3 natuklasan naming so far mga kapatid niya na una, take note, sabi niya wala siyang kapatid, solong anak daw siya. At dyan sa mga birth certificates na yan, yung Amelia Leal ay nakalistang married dun sa ama niya na si Angelito Guo. So, ano ba talaga ate? Kasambahay ba? Or kasal ba sa ama mo? Tapos lumalabas sa mga dokumento, ina ng hindi lang ikaw bilang unika iha, pero ng 3 mo pang kapatid na hindi mo unang inaamin sa komite. Well, si nanay ang siguro pinaka-misteryoso dahil sabi ng PSA, wala silang birth certificate ng isang Amelia Leal, wala rin silang birth certificate ng isang Angelito Guo, tapos wala ring marriage certificate sa pagitan ni na Amelia Leal at Angelito Guo. Kung at this time may nagsusurface na ng mga litrato ng di umanong Angelito Guo at may mga litrato ng mga iba pang Leal Guo na sa tingin namin ay malamang mga kapatid ni Mayor Alice Guo. So far, wala pa ni Amelia Leal at baka kaya nanawagan na yung kampo ni Mayor Alice Guo na lumapit na daw, mag-come forward na daw yung yung kanyang ina. Tignan natin kung merong mang lumapit, kung mapapatunayan siya talaga si Amelia Leal at ina ni Mayor Alice Guo at kung mapapaklaro niya or mapapalabo lamang ng dagdag pa itong investigasyon. Well, pero kung merong lumapit man na magsasabing ako si Amelia Leal at ito yung anak ko, di maitatanong din namin siya dahil ang investigasyon ay para klaruhin itong maraming issue na nakabalat sa Pogo at mga dagdag na issue na lumitaw
particular dito sa Pogo Hub sa Bamban kung saan mayor si Alice Guo. Paano siya nakapag-file ng Certificate of Candidacy in the first place, let alone tumakbo at nanalo at nanunungkulang ngayon, kung sa una pa lang na-establish namin na Chino ang kanyang ama, ayon din sa kanyang mga labi mayat maya, at kung totoo yung inanunsyo ni Sen Sherwin ngayong araw na pati yung kanyang ina ay China. So kung ni isa sa mga magulang niya ay Pilipino, in question talaga ang kanyang pagiging Filipino citizen at lahat ng mga karapatan at responsibilidad na kaugnay nun, pati yung paghawak ng public office. Pinatawag ng Quezon City Prosecutor's Office si dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Byron Cristobal na mas kilala din bilang Banat Bay, kaugnay nga sa mga kasong libel at cyber libel na inihain ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Kinumpirma ito ng dating senador na inisyu na ang sabpina matapos na ipatawag ng Prosecutor's Office sina Roque at Cristobal para sa pagdinig sa preliminary investigation. Ayon naman kay Attorney Roque, hindi pa niya natatanggap ang sabpina na anya ay inisyu para bigyan sila ng kopya ng reklamo. Bagay naman daw na bago lamang umano sa katulad ng dating senador na ignorante umano sa batas. Tiniyak din ni Roque na sasagutin niya ang kasong inihain ni Trillanes, kabilang na dyan ang counter charges laban sa kaniyang act of disloyalty to the Republic. Kung matatandaan nga, nag-ugat ang naturang complaint matapos na akusahan ni Trillanes sina Roque, Cristobal, ilang host ng Sunshine Media Network Incorporated at iba pang social media accounts na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinarget umano siya ng mga maling akusasyon. Anya, ang mga pag-atake laban sa kanya sa social media platforms ay may kaugnayan yan sa mga aligasyon na ibinenta niya sa China ang Scarborough Shoal. Subalit una na ngang inabsuelto ng Office of the Ombudsman noong pangtaong 2017 sina Trillanes at dating Pangulong Benigno Aquino III si kasong treason at pag-espiya para sa pag-engage daw ng mga ito sa back-channel negotiation sa China para marisolba naman ang gusot sa Panatag Shoal noong taong 2012. Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Apo. Saan naman, pagkatapos ng homeschooling, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy nila po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasalo po kami ng farm. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Ang binigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po, si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Sa pagdinig sa Senado, paulit-ulit na sinabi ni Bamban Tarlac, Mayor Alice Guo na homeschooling lamang umano siya dahil itinago raw siya ng kanyang ama sa kanilang farm noong siya ay bata pa. At ang tanging mga kasama lamang daw niya ay ang kanilang mga kasambahay at ang kanyang teacher na si Robilin. Pero hindi na raw niya matandaan ang exact na pangalan nito. Ngunit ngayong araw lumutang ang isang litrato at sinabing ito na raw si Teacher Robilin. At ito ang itinatago-tagong lihim sa likod ng litratong ito. Sa December 2022 Assets, Liability and Network Usaliin ni Bamban Tarlac, Mayor Alice Guo, nakadeklara sa kanyang personal property ang 3 dump truck, isang motorsiklo at isang chopper na may kabuhuang halaga na 77 million pesos. Ipinagtaka ito ni Senator Raffy Tulfo nang ikumpara niya ang kita ni Mayor Alice. Sinabi ni Senator Raffy Tulfo kung pagbabasihan lamang ang kanyang kita ay hindi ito kayang makabili ng ganito karaming sasakyan. Hindi naman direktang sinagot ni Mayor Alice kung paano niya nabili ang kanyang mga truck at motorsiklo. Pero ang helicopter, nabili niya raw ito sa tulong ng kanyang ama na si Zhang Zhongguo o ang Hilito Guo na isang Chinese. Na pong sumagot na hindi ko po alam. Butas-butas po yung birth certificate nyo. Napasukan tayo ng mga sindikato at nakapasok hanggang sa mga lugar na pamahalaan. Mayor Alice, so
nakikita po na ito nga yung problema no? Di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo. Kala ko ba nawala yung nanay ninyo? Parang matagal naman yung relasyon nila nung tatay nyo. 3 ang anak. At by the way, iba po yun sa kwento nyo sa interview na napanood namin lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate na napo-contradict sa kwento ninyo. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, ito, 1982. Date of marriage. Paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Your Honor, as much as possible, ayoko na po sumagot na hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko.